Ang pangalan niya si Congressman Cardema ba to? Oo. So ito ay play po natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po dito sa amin sa Calamba City. Ako po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List, ang kaisa-isang party list sa Kongreso na lumalaban sa mga makakaliwang grupo, ang kaisa-isang party list sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista, ang party list na bumoto para ma-retain ang SMNI channel ng aming kaibigan, Pastor Apollo Kibuloy. At kahit nagbalimbingan na lahat ng kongresista sa bansa, sa 300 na kongresista, nag-iisa lamang doon ang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte nung siya ipinatawag at pinahirapan. Ang inyong Duterte Youth Party List lamang po ang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte. Partida po inaanak ito ni Marcos Jr. Partida pa ho yun. Alam nyo, sa dami ng mga senador at kongresista na natulungan ng Pangulong Rodrigo Duterte, ngayon karamihan ay nagbalimbingan na. Pero bakit ang inyong Duterte Youth Party List ay patuloy na naninindigan at hindi bumabalimbing? Dahil alam namin, ang sambayan ng Pilipino, ang milyong-milyong mga Pilipino ay hindi babalimbing kay Rodrigo Duterte at kay Sara Duterte. Masabi ko sa inyo, si Pastor Apollo Kibuloy at ang SMNI channel, sila lamang ang tumulong kay Pangulong Bongbong Marcos nung kampanya nung 2021-2022. Kaisa-isang channel. Totoo yun. No, totoo yun. Kaso ang masakit ho dito ay imbis na balikan din ng magandang pakikisama o pakikitungo kay Pastor, ang ginawa sinalbahi pa sila. Oo, pati yung simbahan, pati yung mga member na tahimik na nagdadarasal doon sa loob, binalahura pa nila. Ganyan ho kasama ang administrasyong Marcos. Pero anong ginawa ng administrasyon? Ipinapatanggal ang SMNI channel at ipinakulong si Pastor Apollo Kibuloy. Anong ginawa natin? Masabi ko sa inyo, tayo ay tumulong rin sa pagboto kay Bongbong Marcos dahil nangako na gagawing 20 pesos ang bigas at babaguhin ang ating bansa. Pero ang nangyari, lahat ng nakaltas na bayad ninyo sa GSIS at SSS, inilipat ang mga pondo. Lahat ang ikinaltas sa inyo para sa inyong health insurance sa PhilHealth, inilipat ang pondo. Yung mga naipon na ginto ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ibinenta sa pambansang market ng bentahan ng ginto. At mas dumami ang mga kriminal at durugista ngayon sa ating bansa. Kaya masabi ko sa inyo, tayo ay nabudol ng administrasyong Marcos. Pero ang pinakamalaking pambubudol dyan na hindi natin mapapatawad ay nung in-impeach ng 240 na kongresista na walang utang na loob, si Vice President Sara Duterte. Alam niyo kung bakit nasasabi to ni Cardema? Alam niyo kung bakit? Alam niyo totoo naman talaga eh. No, halos yung mga party list, mga congressman diyan, mga nagpatulong sa mga Duterte para manalo sila. O pustahan tayo yung mga diyan, wala lang mangyaring dayaan eh. Wala lang mangyaring bayaran eh. Hindi mananalo yung mga party list ngayon na bumoto rito sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. At saka ito mga kaibigan, mag-research din po kayo. Kung sino-sino itong 240 na mga congressman para sa susunod, para sa darating na halalan, wag nyo na ho itong iboto. Totoo naman, ang dami talaga. Ang daming nakinabang. Ang daming nakinabang sa mga Duterte, ang daming nakinabang kay Vice President Sara Duterte, kay PRRD at kay Pastor Apollo Kibuloy. Lalong-lalo na si Marcos. Ang SMNI lamang ang nagbigay daan na para ikampanya nila ng matindi itong si Marcos Jr.
Alam nyo ba yung mga pag-setup ng mga, yan katulad yun, yung mga campaign na material na yan? Alam nyo po ba na milyon ang bayad dapat yan, pero kay Marcos Jr. nililibre ho yan ni Pastor. Nililibre po yan ng SMNI. Hindi naman po nanunumbat ang SMNI, ang KOJC, or lalong-lalo na si Pastor Apollo Sikibuloy. Hindi siya nanunumbat. Sinasabi namin to dahil iyan ang nalalaman namin at nangyari ho yan sa totoong buhay na hindi po alam ng ibang mga Pilipino. At yun nga ang masama na imbis na pakitaan mo sana ng maganda yung mga tao, kasong nangyari, ipinakulong mo pa sa kasong matagal ng dismiss, matagal ng hindi naman napatunayan at binuhay lamang. Ang masaklap pa nito, binastos mo pa yung relihiyon nila. Kaya sobrang kahit naman din ako sa katayuan ko dito sa nararamdaman ni Cardema at sa lahat ng KOJC member at sa lahat ng galit kay Marcos Jr. Talagang matatawag siyang walang utang na loob. Unang-una, yung mga pangako pa lang, di ba? Wala na. Yung mga pondo, nasa akap na. Yun na, sinasaing na ng iba. Imbis na yung PhilHealth nakakatulong sa mga kababayan natin may karamdaman at kapos sa pagbayad or sa pagbayad sa mga bills sa hospital, nangyayari, napupunta po sa mga ayu-ayuda. At yan ang katotohanan. Kaya ang panawagan ng inyong Duterte Youth Party List, tandaan ninyo ang pagmumukha ng 240 Yun. na kongresista na iyan na walang utang na loob kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Dahil kung wala silang utang na loob sa mga pinuno ng bansa na tumulong sa kanila, mas lalong wala silang utang na loob sa ating mga ordinaryong Pilipino. Yun, totoo yun. Sapul na sapul. Ang galing mo, Congressman Cardema. Di totoo yun, ha. Ito lang isipin nyo maigi. Si Pastor na lang, ito, kay Pastor Apollo Sikibuloy. Isa si Pastor Apollo Sikibuloy sa mga hinahangaan at talagang tanyag na pastor dito sa Pilipinas. Si Vice President Sara Duterte, pangalawang pinuno ng Pilipinas at kilalang kilala. Si PRRD, naging kauna-unahang best president ever ng Pilipinas. Pero tingnan nyo, anong ginagawa sa kanilang tatlo? Anong ginagawang panggigipit sa kanilang tatlo? Diba? Ano na yan, ha? Mga popular ng mga tao yan. Paano pa kaya tayo mga simple lang, diba? Paano pa kaya tayong mga simpleng mamayang Pilipino lamang? Ordinaryong mga Pilipino. Diba? Sipin nyo maigi yun. Kung nagawa nga nila yan kay Pastor, kaya nga paulit-ulit namin ito sinasabi na kung nagawa kay Pastor, kung nagawa kay Vice President Sara Duterte, kung nagawa kay Pangulong Duterte, kung nagawa kay Bantag, kay Tebes, kayang-kayang gawin din ho sa atin yan. Ito, number 101% na pabor ako dito sa sinasabi ni Congressman Cardema. Kaya masabi ko sa inyo, ngayong 2025 ay simula ng paghihigante ng sambayan ng Pilipino sa pambubutol na ginawa sa atin. Ang panawagan ng inyong Duterte Youth Party List, huwag nyo iboto yung 240 na kinatawan na yan mula dito sa Calamba, sa probinsya ng Laguna at sa buong bansa. Tandaan ninyo ang pagmumukha ng mga kongresistang yan, katulad ng ginagawa sa Davao del Sur. Sinisira ang letrato, ang tarpaulin ng kongresista nila dahil bumoto i-impeach si Sara Duterte. Tayo, mga Duterte supporter, lampas 32 million tayo, ikakampanya natin. Mawala ang boto natin dyan sa 240 na yan at matalo sila at maipanalo natin ang mga kaalyado ng Pangulong Rodrigo Duterte dito at ang mga senador ng Pangulong Duterte. Masabi ko sa inyo, bakit ang Duterte Youth Party List ngayon ay isa sa pinakanangunguna sa bansa? Ang Duterte Youth Party List, walang TV ads, walang radio ads, walang billboard. At kung hindi nyo pa alam, ang Duterte Youth Party List ay tinanggalan ng pondo ngayong taon na ito ng Administrasyong Marcos. Pero tayo ang nangungunang party list ngayon sa bansa
Dahil yan ang patotoo na ang sambayan ng Pilipino ay puro Duterte supporter. Totoo yun. Kaya sa tulong ninyo, sa tulong ng mga kasamahan natin at kababayan natin, ipapanalo natin ang ating mga kasamahang party list, ang ating mga kasamahang senador, para maibalik natin sa Malacanang sa 2028 si Sara Duterte. Yun, yan yung isa sa mga kinakatakot nila ngayon. Oo, at palakpakan natin si Congressman Cardema. Grabe. Bali kasamahan, andyan din po kami. Bali nandyan po ang Bisaya Gyud ni Greco Belica, Ipanaw Party List nila Doc Lorraine Badoy, ka Eric, at syempre PPP. No? PPP Party List at yung iba pa nakalimutan ko. At syempre yung PDP laban syempre at Pastor Apollo C.Q. Buloy. No? So yun, palakpakan. Maraming salamat Cardema. So dito tayo mapunta. Ito na nga. Panoorin po natin tong sinasabi ng saan yun? Dito muna pala tayo, no? Ito yung babala ni Attorney Sel Panelo sa pananahimik ng mga Pilipino ngayon. Panoorin. Sabi nila, pag hindi nakuha yung kanilang demand, yung kanilang panawagan, lalo na sa impeachment, masusundan pa ng mas malaki yung kanilang pagtitipon. Yan ang tinatawag na pag wala ka naririnig, the lull before the storm. Yes, Attorney Sal. Sabi mo doon sa panawagan nating Vice Presidente na maging matalino ang mga botante sa pagpili ngayong pong eleksyon. O tama siya doon. Ang problema lang doon, alam mo, when you call on the intelligence of the voters, you have to consider also na meron bang kakayanan talino. Ayan ang palagi natin sinasabi. Walang problema sa mga panawagan na ganyan. Tama sinasabi ni Vice Presidente Sara na maging mapanuri, di ba? Palagi kong sinasabi rito. Hindi ba pwede mga straight voting ng magkabilang partido? Kailangan, kahit na in-endorse yan, kahit love natin, di ba? Mga taga Marcos, love nila si Marcos. Kahit pa i-endorse ni Marcos yan, tingnan nyo kung karapat dapat yan o hindi. Pag in-endorse din ng ating Presidente Duterte, tingnan nyo rin kung karapat dapat. Hindi ako naniniwala sa ganun. Kailangan mapanuri ka, maging matalino ka. The only problema dyan, yun na nga yung palagi ko pong inuulit na ang mas marami ang mga botante natin na kulang sa edukasyon. Madali sabi, kulang sa talino. Kasi nga, hindi sila nabigyan ng mga equipment, sandata para yung kanilang utak gumaling at maging mapanuri. O yan ang problema. Tapos binawasan. Kaya nga palagi na rin namin sinasabi yan at pinapaunawa sa mga Pilipino na maging mautak na ho tayo sa panahon ngayon. Hindi porket binigyan ka ng ayuda, hindi porket binigyan ka ng pera, yun na yung iboboto nyo. Oo, wala hong problemang tanggapin yun. Pero, ang pinakamalaga is pakiramdaman nyo, alamin nyo kung ano yung mga karapat dapat na mga kandidato na ihalal sa ating gobyerno. Dahil ang hirap na hong magkamali pa ulit. Kaya maniwala na ho naman tayo. No? Hindi tayo naniwala sa sinabi ni PRRD noon na may tumatakbong bangag sa pagiging presidente or may tumatakbong adik sa pagiging presidente. Hindi tayo naniwala. Oo, at nauto din nila si BP Sara noong mga panahon na yun. Kaya ngayon, dapat wag na ho tayong magkamali. I-straight na ho natin yung PDP laban, yung mga senatorial candidate ni Pangulong Duterte. Wag na ho natin no pakawalan para dire-diretso na ho ang ating hindi na tayo magsisi bandang huli. Dahil alam nyo naman lahat sa panahon ngayon, eto na yun, bumawi na ho tayo kay Pangulong Duterte. Kahit yun na lamang ho, no? Sa dinami-dami hong magagandang ginawa ni Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, yung paniwalaan natin sila, yun na lang po sana ang maibalik natin bilang pasasalamat kay Pangulong Duterte sa mga ginawa niya rito. Na ihalal natin yung mga senador na ini-endorse niya ngayon. Alam niyo, minsan hindi pa sumablay sa pag-i-endorse etong si Pangulong Duterte. Katulad lang yan, si
Senator Bato de la Rosa, Senator Robin, Senator Bongo. O may ano ba? Yung mga senador na yan ay may nagawa at may nagagawa sa Pilipinas, 'di ba? Walang sablay, hindi katulad ng mga ini-endorso katulad niya nila Lito Lapid, nila Binay. O sino pa? Ni Amy Marcos. Sino pa? Si Villar. Walang ginawa kundi magpayaman lang sa Pilipinas. Si Abalos, si Manny Pacquiao, si Erwin Tulfo, at iba pa. Isipin niyo maigi. Anong nagawa ng mga yan? Ito na lang, sa lahat ng kandidato na nasa lineup ni Marcos Jr. ngayon, itatapat natin sa 3 senador inendorso ni Pangulong Duterte. Itapat natin lahat ng senador ni Marcos Jr. na iniendorso ngayon versus sa 3 senador na babanggitin ko. Senator Bato, Bongo, and Robin. Sipin nyo na lang maigi yun. Anong nagawa ng 3 ito na bakit kaya nilang tapatan yung dosing yun? Una-una, Malasakit Center ni Senator Bongo. Hindi nagawa ng mga senador ni Marcos yan. Walang nagawa yung mga senador ni Marcos, si Manny Pacquiao. Ano nagawa ni Manny Pacquiao? Mag-iiyak-iyak, babili suka, ganon. Ha? Ganon ba yung gusto nyo? Hindi po sa pagmamayabang. Pero ano kasi napaka-common sense na lang eh. Sabihin na natin kay Senator Bongo lang, itapat mo sa dosing yun. Wala. Si Amy Marcos nga, ultimo si Amy Marcos, kapatid na may nagawa si Amy. Yung utusan niya nga lang magpa-drug test yung kapatid niya, hindi niya kayang gawin. Yung maglingkod pa kaya sa Pilipinas. Yung magpatupad kaya ng batas. Yung kapatid niya nga, hindi niya masaway sa mga nangyayaring kabulastugan sa administrasyon Marcos ngayon. Ano pang magagawa niya para sa Pilipinas? Isipin niyo maigi yun. Samantalang etong mga senador na to ni so although mga bago yung iba. Pero isipin nyo ng maigi, ganyan na ganyan din sila Senator Bato, Bongo at Robin noon. Pero ano nangyari? Napagkatiwalaan natin at talagang hanggang ngayon sobra ang paniniwala natin sa kanila. Isipin nyo lang maigi. Diba? Sobrang marami silang nagawa sa Pilipinas. Yung mga senador, kasi kung isipin nyo kasi maigi talaga, sa Malasakit Center pa lang ni Senator Bongo, wala na tayong dapat pag-usapan mapatungkol sa candidate ni Marcos Jr. Totoo yan. Wala na ho tayong pag-uusapan doon dahil doon pa lang panalo na. Panalo na. Ang kung usapang may nagawa lang sa Malasakit Center lang ni Senator Bongo, wala na, hindi na nila kayang tapatan yun. So yun po, mapunta naman na tayo dito sa isang topic natin na kung saan may panibagong bintang na naman sila sa mga Duterte. At eto nga yung parang natatakot daw sila kasi baka daw ipagurgur ng mga Duterte yung testigo nila. Anak ng teteng naman. Anak ng teteng naman kayo. Mga pinagsasabi nyo na naman sa mga chupulangkot baby ko mo. Ang cute ni Joel Chua dito. Dapat ganyan lang eh. Oo nga pala, tumatakbo to dyan sa tumatakbo yan sa Maynila. Baka naman. Kung boboto na lang din kayo dyan, mga tiga Maynila, nandyan po ang team ni Yorme. At nandyan din si Mamoka Uson. Mas okay pa yun, at least yun. May isa rin yun sa mga lehitimong tatak Duterte. Oo, Moka Uson. Nakalimutan ko lang kung anong number niya sa balota, pero search nyo na lang dyan, no? Ito, tingnan nyo. Ay, ang ganda ng pikit niya, oh. Parang gusto ko na lang pagmasdan.
Ang ganda ng pikit ni Joel Chua dito ah. O UNTV, hindi ko kasalanan to ah. Hindi ko kasalanan to. Yung papikit-pikit ni ano rito, papikit-pikit ni Chua Bells. Napanoorin. Habang tumatagal po ang trial, ang pagsisimula ng impeachment, nanganganib po yung mga ebidensya po namin at yung mga testigo po namin. Kaya po gusto na po namin din ito masimulan. Posibleng magkaroon ng tampering o pakikialam sa mga ebidensya o kaya naman ay magbago ng isip ang mga testigo. Ilan ito sa mga ikinababahala ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa sa mga itinalagang House Prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Testigo, magbago ang isip. Ba't naman magbabago ang isip? Ano naman pakulo to? Stress ako sa inyo eh. Huwag akong magbago ang isip ng testigo. Depende, alam nyo ang isang testigo, nagbabago po ang isip kapag siya ay nagsisinungaling lamang po. Pero ang testigo ay bagay, nagsisinungaling simulat sa poll na yung mga testigo niya laban sa impeachment kay Vice President Sara Duterte simulat sa poll talagang nagsisinungaling yan. So ngayon kung baka magbabago isip nila mas okay nga yun. Mas okay yun, at least hindi yun tawag dito, hindi yung ano bang tawag dito, hindi yung mas okay nga yun, hindi na sila magtestigo. Tsaka anong kinakatakot nyo nung sinasabi mga pahiwatig nitong mga ulupong na to? Wala na naman, may mga bagong pakulo na naman tong mga to. Hindi, alam nyo ito yung halimbawa lang. Yung mga testigo mag-back out o kaya ay parang gurgurin, no? Kung gano'n man. Una-una, hindi ho kasalanan ng mga Duterte yun. Pwede rin naman na ito ay pakana lang din naman ng nagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Para lang masabi na unahan ko na agad kayo Para lang masabi na, uy, yung mga testigo kay Duterte, tinakot na. Hindi kasi alam naman na ho natin yung laruan ng mga anti-Duterte, di ba? So tayo, bilang sanay na tayo sa mga ganyang Kember Lunila, yung kanilang mga charot-charot, yung unahan na natin agad, di ba? So huwag kayong maniniwala pag sa oras na mangyari yan na kunwari namin yung mga testigo, uy, tinatakot kami ni Duterte. Huwag mo kayo maniniwala sa ganun. Alalahanin nyo, marami nang gumawa ng ganyang taktika. Oo, kung sakali man na magkataon na mangyari nga yan na parang magbabackout kasi parang tinatakot sila ng mga Duterte, hindi ho totoo yan. Alam ko na agad yung mga ganitong mga sistema mga sistemang bulok no? Reaksyon ito ng kongresista matapos na formal na ipaalam ni Senate President Francis Escudero sa kanyang mga kasamahan sa Senado, maging kina VP Duterte at House Speaker Martin Romualdez. Ang posisyon nito kaugnay ng impeachment, partikular ang panukalang pagsimula ng impeachment trial sa July 30. Bagaman tatalakayin pa lamang ito at pagpapasyahan ng Senado sa resumption ng session sa June 2, iaapela ito ng kongresista. Well, sa ngayon, siyempre, ang pwede lamang po namin gawin ay makiusap. At the end of the day, siyempre, nire-respeto po namin kung ano po ang pananaw ng mga senador, lalo-lalo na po ng ating Senate President. Ayun naman pala huwag nyo madaliin. Nire-respeto pala tapos pinupunto nyo dito parang natatakot kayo na kayo baka maunahan or ma-expired yung testigo nyo. Ano yung gatas, may expired? Kung kita mo, nakapikit ka na naman. Ano ba yan? Ano yung mapikit-pikit, nakapikit ka na naman dyan? Hindi naman kita pinapaganyan, no? Hindi ako may kasalanan yan, ha? Pa-interview ka dyan, Ayon naman sa ilang legal experts, walang makikinabang sa pagkabinbi ng impeachment trial. Whether it is the impeachment court,
the Supreme Court, any trial court, any quasi-judicial body, any administrative body, when there's a case, any delay does not benefit anyone. Even if everybody says it's a political exercise, it's not. It's about fairness, determining the truth, giving both sides a chance, and then No, both side. Wala ngang ganun. Wala ngang both side na nangyari. boboto sila. Bukod dito, maaari rin itong magbunga ng panibagong kwestiyon at kaso sa korte ayon sa isang constitutional framer. I don't agree that it should be postponed to July. They violated or did not follow constitutional mandate. They're accountable. Samantala, formal nang binuo ng House of Representatives ang impeachment secretariat para sa impeachment trial sa pamamagitan ng isang memorandum order mula sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco. Pangungunahan ng impeachment secretariat ng House Secretary General at magkakaloob ng technical at administrative support sa public prosecutors para sa paglilitis ng pangalawang Pangulo. Binubuo ang impeachment secretariat ng 134 na kawani mula sa iba't ibang departments ng mababang kapulungan. Rosalie Coz, UNTV News. Diyan, saya-saya ng mga congressman, no? Oh, sabi ko, uy pre, yung walang bawas dapat yun, Uy pre, yung yung akin dapat paki-transfer na lang. Uy, transfer mo na lang yung alam mo na yun House Speaker. Sabi ko, wanda si House Speaker, diba? Uy, House Speaker, yung sa akin, Land Bank. Uy, si House Speaker, paki-Palawan Express na lang 150 million. Ako po, ewan ko sa inyo mga ulo pong kayo. Ewan ko ba rito sa mga to? Ano to? Ano tong bahid ng na to? Ay, ito. Ayoko na pag-usapan to. Oo, ito. Dito tayo. Tingnan natin to. Nangangamba ang ilang mambabatas na baka makompromiso ang mga ebidensya at testigo kung Hulyo pa gugulong ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero banat ng Senado, wala sa posisyon ng Kamara na madaliin sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Tama yun. Nakasalukuyang miyembro ng House. Sa gitna ng nakabinbing impeachment trial sa Senado ni Vice President Sara Duterte, naglabas naman ng video ang Kamara para Talagang may pang brainwash sila Dito napanood ko na tong video na to Dito lumalabas yung mga ang purpose nito hindi kasi ito ano pa ba purpose ng video na to kasi na-impeach naman na nila si Vice President Sara Duterte sa Kamara sa House of Representative, di ba? So anong purpose dito? Ito yung isa na naman panibagong mind conditioning. Isa na naman panibagong mind conditioning na alam niyo yun na para mahikayat yung taong bayan na sumang-ayon sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ang galing talaga ng House, no? Biruin niya, tignan niyo kung hindi panggigipit tong ginagawa nila. Nai-impeach na nila si Vice President Sara Duterte sa House of Representative. Tapos gagawa pa sila ng ganitong video. Dito pinapakita daw nila yung mga dahilan kung bakit na-impeach si Vice President Sara Duterte sa Kamara. Kung hindi ko na dito ipe-play yan kasi baka matsupulangko tayo. Okay, nung nakaraan po nampupula itong TV5, ewan ko ba. Parang ayaw na nila ipagamit yung mga video nila, no. So hindi ko na pinalay. Pero dito 240 namang babatas po ang pumirma kay ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. So alam na this. Baka naman tandaan nyo lahat ng pangalan ng pumirma na yan. Tandaan nyo po lahat ng pumirma na. Buti pa to yung sila Richard Gomez, yung mga anak ni Bong Revilla. Hindi pumirma diyan sa sa impeachment. Nagulat nga tayo yung mga hindi natin nasa katulad ng asawa ni Tulfo,
At anak ni Tulfo ay pumirma din dito sa impeachment na to. Magkano? Wait lang. 240 tao. Ma'am, ito, 240 times, hindi pala, times ba? Times 150. Grabe oh. Grabe oh. Grabe oh. Ito po ay nagkakahalaga ay 150 million. Tingnan natin 150 million. Paano ba yung ilan bang numero nun? So ito ay merong kung hindi ako nagkakamali, 360 million kada isa. Ay hindi pala 360 million. Ay hindi, mali. Kaya mo na nga. Hindi, kinumpute ko kung ilang, kung magkano lahat yung 240 sa tigwa 150 eh. Daming pera nila, no? So di na natin to i-play ha, mga kababayan, kasi nampupula kasi yung Basta alam nyo na yung kung sa mga vlogger yung alam na nila yun, kasi dito may mga dollar sign. So pinupula ang video namin eh. So kaya hindi ko na i-play yung pula. Okay, wala tayong magagawa, ganun po talaga. So ulitin ko ito nga, papatungkol po dun sa